musika sa buhay ni Norley. Nakatutuwa at minsan totoo rin ang kasabihang history repeats itself. Iba naman ang love story ng mga magulang na pawang nagkakilala sa choir, parang inulit lang. Ikaw ay nakapag-asawa na. Opo. At musician din ba ang Hindi po, napang-asawa? isa po siyang radiology technician po. Ay, see. Oh, malayo yata, ano ha? Oo. Pero nagkakilala po kami sa music. Kasi nung na-assign po ako bilang choir director sa Mexico, San Vicente, Mexico, naging member po siya ng choir. So doon po kami nagkakilala. Pareho ng kwento ng parents mo, di ba? Yung mother mo, siya tagapagturo dun sa choir ng tatay mo. Opo. At sila ay nagkahulugan ng loob hanggang sa maging magkasintahan, hanggang sa naging mag-asawa na nga. Opo. At so, ganun din ang kwento ninyong dalawa. Opo. Mahilig din siya sa music. Dati hindi po. Ngayon, naging mahilig siya. Kasi actually, na-train ko na po siya. Nakasama siya sa Siwala Choral. I see. So, meron din siyang boses. Meron po siyang boses. Siguro kung hindi rin marunong kumanta, hindi mo rin magugustuhan. Sabi po ng uncle niya, noon daw kung hindi pa kami nagkakilala ng husband ko, wala siya sa tono. Tapos nung nagkakilala kami, nagulat po sila during our reunion. Bakit ang ganda ng boses ng asawa ko? So, na-train mo na din. Yan po yung sinasabi ko sa kanya, yun yung magic ng love. Oo nga naman, that's true. Meron na ba kayong mga anak? Wala pa po. Wala pa, bagong kasal pa lang kayo. 8 years po, pero last year po nabuntis po ako pero hindi po natuloy. I'm sorry to hear about that. Pero at the appropriate time, di ba? God will grant you your wish na magkaroon ng anak. Di ba? Oo. Palangiti, masaya at masigla. Parang walang pinagdaanang matinding dagok. Pero syempre, hindi sa lahat ng araw ay naging maaliwalas para kay Norley. Paano naisalba ng musika at ng mga sugo ng Diyos sa lupa si Norley? Norley, madami ka ng pinagdaanan na iba't ibang mga events sa buhay mo, no? Dahil dito sa iyong music. Naalala ko, meron kasi ako nabasa na parang sulatin kaugnay nung naging karanasan mo sa buhay. Meron yatang pagkakataon sa buhay ninyo, sa family, na nagkaroon kayong matinding pagsubok. Ikwento mo naman ito. Noon po yung ang father ko po nag-abroad siya. Kasi bata pa po kami, tataas ng pangarap namin magkapatid. Tapos yung father ko nag-abroad, so sabi ko, nangangarap ako na magkaroon ako ng piano. Ayan, kasi pag pag nakakita ko ng unan, nakikita ko sa TV na nagpa-piano, ginaganon ko yung unan. Kasi sabi ko, pangarap ko, may karoon ako ng ganitong piano. Tapos nung nag-abroad po yung father ko, biglang hindi siya walang sulat, walang communication. Tapos hanggang nabalitaan namin na may nangyari po.